Sa mga hindi nakakaalam ay may mga totoong bagay o gamit ang dumikit mismo sa katawan ni Jesus noong araw ng kanyang paghihirap at pagkamatay. At ang nakakagulat, ang mga bagay na yun ay hanggang ngayon buhay pa at nakikita pa rin hanggang ngayon. Sa video na ito ipapakita namin sa inyo ang 10 bagay na naging saksi sa buong kwento, mga gamit na dumikit sa kanya, mga tela na binalot sa kanya at iba pa. At sure ako na ang mga bagay na babanggit ko dito ay ngayon mo palang malalaman. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Number 1, the Church of the Holy Sepulchre. Sa loob ng mahigit 2,000 years, milyon-milyong tao ang dumadayo sa Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem, ang lugar na pinaniniwala ang mismong libingan ni Jesus. Pero sa likod ng lahat ng debosyong iyon, may matagal ng tanong na hindi masagot. Ito ba talaga ang tunay na libingan ni Jesus? Walang naglakas loob buksan ang marmol na tumatakip dito hanggang dumating ang year 2016. Noong taon na yon, pinayagan ang isang grupo ng siyentipiko at archaeologist na alisin ang mabigat na slab para sa restoration. Nang iangat nila ang unang bato, lumitaw ang isa pang mas luma na may ukit na simpleng krus. Pag-angat nila sa ikalawang slab, nakita nila ang orihinal na bedrock ng kuweba. Nang masuri ito, malinaw ang resulta. 1st century pa ang edad ng kuweba, panahon mismo ni Jesus. Pero ang pinakamahalagang nakita nila ay hindi yung bato, kundi ang wala doon, walang katawan. Ang libingan ay walang laman. Gaya ng sinabi ng anghel sa mga babaeng pumunta roon, "He is not here, he has risen." Ayon sa Gospel of John, si Joseph of Arimathea ang kumuha sa katawan ni Jesus matapos ang crucifixion at inilagay ito sa isang bagong libingan sa maliit na hardin malapit sa Golgotha. Pero nang wasakin ng mga Romano ang Jerusalem, nawala ang lugar ng halos 300 taon. Noong ika-4 na siglo, naglakbay si Empress Helena, ina ni Emperor Constantine, para hanapin ang mga lugar na may kinalaman kay Jesus. Ayon sa tradisyon, natagpuan niya ang eksaktong lokasyon ng libingan. Ipinatayo ni Constantine ang isang basilika para protektahan ito at kahit ilang beses ng sinalakay, nasunog at nyanig ng lindol, nakatayo pa rin ito hanggang ngayon. Sa loob ng basilika, may maliit na santuwaryo na tinatawag na edicule. May 2 silid ito. Ang una ang Chapel of the Angel, kung saan sinasabing narinig ng mga babae ang balitang nagbago sa mundo. Do not be afraid, he is risen. Sa ikalawang silid naman matatagpuan ang orihinal na batong pinagpatungan sa katawan ni Jesus. Sa loob ng maraming siglo natakpan ito ng marmol hanggang sa muling buksan noong 2016. Sabi ng ilang saksi, may banayad na liwanag na tila lumalabas mula sa bato, isang hindi maipaliwanag ng siyensya. Isa pang nakakagulat na bahagi ng kasaysayan nito, ang susi ng simbahan ay hindi hawak ng sinumang Kristiyanong grupo. Mula pa noong 12th century, 2 pamilyang Muslim ang nagbubukas at nagsasara ng simbahan araw-araw. Ginawa ito noon para maiwasan ang patuloy na pag-aaway ng iba't ibang denominasyong Kristiyano tungkol sa kung sino ang may kontrol. Hanggang ngayon, more than 800 years na, sila pa rin ang tagapag-ingat. Sa harap ng basilika, may makikita kang isang kahoy na hagdan na hindi ginagalaw ng sino man. Nandun na ito ng higit 250 years. Hindi ito tinatanggal dahil pinaniniwala ang pagmamay-ari ito ng ilang grupo ng sabay-sabay at para galawin ito, kailangan lahat sila pumayag. Dahil walang makabuo ng kasunduan, nananatili itong nakatayo sa parehong lugar. Tinawag itong the immovable ladder. Isa pang bagay na hindi alam ng marami, nasa iisang gusali ang Golgotha, ang lugar ng pagpapako at ang libingan ni Jesus. Ilang hakbang lang ang pagitan, kaya sa loob ng simbahan, pwede kang umakyat para makita ang bato ng Calvary. At pagkatapos ay bumaba ng ilang minuto para makita ang libingan. Ang mismong pasukan ng tomb ay maliit at mababa, kaya kailangan mong yumuko bago pumasok para kang pinapaalalahanang magpakumbaba bago makita ang lugar kung saan naganap ang pinakamahalagang pangyayari sa pananampalataya. Sa loob, napakaliit at tahimik, para kang dinadala sa unang siglo, malapit sa mismong kwento ng pagkamatay at pagkabuhay na muli ni Jesus. Pagkapasok mo sa simbahan, hindi mo rin mamimiss ang Stone of Anointing. Dito raw inilapag ang katawan ni Jesus nang ibaba siya mula sa krus para pahiran ng langis bago ilibing. Sabi ng maraming manlalakbay, kahit napakatagal na, may lumalabas pa ring amoy na parang pabango o myrrh, tila alaala ng mga langis na ginamit noon.
Number 2, Shroud of Turin. Sa isang katedral sa Turin, may nakapreserbang isang bagay na sa unang tingin ay parang lumang tela lang. Isang mahaba at makitid na linen cloth, kulay dilaw na dahil sa katandaan. Pero ang telang ito ang tinatawag na Shroud of Turin, ang sinasabing kumumot sa katawan ni Jesus matapos ang kanyang pagkakapako sa krus. Noong 1898, may amateur photographer na nagngangalang Secondo Pia na kumuha ng litrato nito. At nang i-develop niya ang negative sa kanyang darkroom, nagulat siya sa lumabas. Ang dating parang malabong mantsa sa tela, naging malinaw na imahe ng isang lalaking ipinako sa krus. Kita ang muka, ang katawan at lahat ng sugat. Ang taong nasa tela ay lalaking nasa edad 30 hanggang 40 years old. Mahaba ang buhok, may balbas at halatang dumanas ng matinding pahirap. May latay ang buong dibdib. May tama ng tinik sa noo, may butas sa pulso at paa dahil sa pako, may sugat sa tagiliran, may galos sa tuhod, at may marka sa balikat na parang nagbitbit ng mabigat na bagay. Lahat ng sugat ay tumutugma sa paglalarawan ng gospel tungkol sa paghihirap ni Jesus. May isang detalye ang nagpailang sa lahat. Tama ang anatomical placement ng mga sugat. Ang pako ay hindi sa palad, kundi sa pulso. Ang tanging bahagi na kayang sumalo ng bigat ng katawan. Hindi ito alam noong Middle Ages, kaya imposibleng maimbento lang ito ng isang medieval na peking gumagawa ng relic. Mula noon, naging isa ito sa pinaka-pinag-aralang relic sa buong mundo. Noong 1988, sinubukan ng radiocarbon dating at lumabas na mula raw ito sa Middle Ages. Marami ang nagsabing forgery ito, pero lumabas ang malaking problema. Ang sample pala na sinuri ay galing sa parte ng tela na tinagpi o inayos ng mga madre noong 16th century dahil sa sunog. Kaya mas bago ang hibla, hindi ito ang original na linen. Nabuksan ulit ang debate nang suriin muli ang tela. Nakakita sila ng pollen mula sa mga halamang tumutubo lang sa Jerusalem at kalapit lugar. May mga pollen pa mula sa mga bulaklak na namumulaklak tuwing spring, panahon ng Jewish Passover. At panahon din ng crucifixion. Habang mas ini-examine ng tela, mas nagiging misteryoso ito. Ang imahe sa shroud ay hindi pintura, walang pigment, walang brush stroke. Ang marka ay nasa pinakailalim lang ng hibla, isang sobrang manipis na scorch na hindi lumusot sa loob. At may kakaibang bagay, may taglay itong 3-dimensional information. Noong 1976, gumamit ang mga scientist ng NASA ng VP-8 Image Analyzer, isang makinang pang-map ng surface ng mga planeta. Nang iproseso nila ang shroud, lumitaw ang muka at katawan ng lalaki na parang nakaangat, parang laser scan. Hindi ito kayang gawin ng kahit anong pintura o normal na larawan. Doon nagsimula ang tanong, anong klase ng energy ang kayang gumawa ng ganitong imahe? May ilan na nagsabi na parang may matinding pagbugso ng radiation, isang instant flash na parang nagmarka ng liwanag sa tela. Hindi ito maipaliwanag ng siyensya, pero tugma sa paglalarawan ng scripture tungkol sa resurrection. May isa pang nakakagulat na detalye. Kapag ang katawan ay ibinalot ng higit 36 na oras, dapat may senyales ng decomposition. Pero sa shroud wala. Walang bahid ng pagkabulok. Para bang biglang nawala ang katawan mula sa loob nang hindi nagalaw ang tela. Tugma ito sa kwento sa gospel na nang dumating si Peter sa libingan, nakita niyang nakalatag pa rin ang linen cloth at yung telang nakabalot sa ulo ni Jesus ay nakahiwalay at maayos na nakatiklop sa isang tabi. Ang pinagmulan ng shroud ay hindi rin malinaw. Lumitaw ito sa talaan noong ika-14 na siglo sa France, hawak ng isang knight. Pero marami ang naniniwalang mas matanda pa ito at maaaring ito ang tinatawag noon na Mandillion of Edessa. Isang tela sa Eastern churches na may imaheng sinasabing hindi gawa ng kamay ng tao. Noong 1578, dinala ang shroud sa Turin. Mula noon, nakaligtas ito sa mga giyera, nakawan at ilang sunog. Noong 1997, muntik na ulit itong masunog pero nailigtas ng isang firefighter na binasag ang armored glass para kunin ito bago lamunin ng apoy. Hanggang ngayon nakalagak ang shroud sa Cathedral of St. John the Baptist. Hindi ito basta ipinapakita, sa ilang piling okasyon lang. Pero kapag inilabas, milyon-milyong tao ang pumupunta para makita ito ng tahimik at may paggalang. Naniniwalang nakaharap nila ang tahimik na saksi sa mismong sandali nang talunin ni Jesus ang kamatayan. At hindi pa tapos ang misteryo. Nang suriin ng mga scientist ang mga bahagi ng sugat sa tela, may nakita silang tunay na human blood. AB type, isang rare na uri. At ang dugo ay may mataas na bilirubin, isang senyales ng matinding torture at physical stress bago mamatay.
Doon nagsimulang itanong ng mga researcher, posible bang ang dugong ito ay pareho sa dugong nasa Sudarium of Oviedo? Ang telang ayon sa tradisyon ay ipinantakip sa mukha ni Jesus pagkatapos niyang mamatay. Number 3, Sudarium of Oviedo. Sa Spain may isang sinaunang tela na tinatawag na Sudarium of Oviedo. Maliit lang ito, mga 80 centimeters ang haba. At ayon sa tradisyon, ito ang telang ipinantakip sa mukha ni Jesus nang ibaba siya mula sa krus bago pa siya balutin ng Shroud of Turin. Binanggit pa ito ng malinaw sa Gospel of John kung saan nakita ni Peter ang mga linen cloth at ang face cloth na nakahiwalay at maayos na nakatiklop sa isang tabi. Mula pa noon, alam ng mga unang Kristiyano na may dalawang tela, isang malaking kumot para sa buong katawan at isang maliit na tela para takpan ang mukha ni Jesus. Hindi tulad ng Shroud of Turin, walang imahe ang Sudarium, puro bloodstains lang. Pero ang mga bakas ng dugo ang nagkukwento ng matinding paghihirap ng isang taong pinutungan ng tinik, may sugat sa ilong at bibig at namatay sa suffocation. Ang karaniwang dahilan ng kamatayan ng mga ipinapako sa krus. Ang malaking batik sa may ilong at bibig kasama ng pleural fluid ay senyales ng matinding paghihirap habang unti-unting hindi na makahinga. Sinuri ito ng forensic science at malinaw ang pattern. Una, inilagay ang tela sa mukha ng tao habang nakasabit pa ang katawan sa krus, kaya halong fresh at clotted blood ang nakita. Pagkatapos parang ibinalot pa ito sa likod ng ulo dahil may bakas din sa bandang likod. Nang ibaba na ang katawan para ihanda sa paglilibing, maingat nilang tinanggal ang sudarium at saka binalot ang buong katawan gamit ang mas malaking shroud. Kaya ang maliit na telang ito ay parang piraso ng mismong kwento ng Calvary. Ang sandaling dumugo ang mukha ni Jesus hanggang sa huling hininga. Dumating ang pinakamahalagang pagsusuri nang ikumpara ng mga siyentipiko ang dugo sa Sudarium at ang dugo sa Shroud of Turin. Ang una nilang natuklasan, pareho ang blood type AB. Isang rare type sa Europe pero mas karaniwan sa Middle East, ang rehiyon kung saan nabuhay si Jesus. Pero ang sumunod ang nagpatindig ng balahibo. Nang i-overlay nila ng digital ang blood patterns ng Sudarium sa face area ng Shroud of Turin, perpektong nagtugma ang lahat. Ang ilong, ang noo, ang bibig, pati ang direksyon ng mga sugat, millimeter perfect. Para bang ang dalawang tela ay dumikit sa iisang ulo, sa iisang tao, sa iisang araw ng paghihirap. May nakita rin silang bakas ng aloe at myrrh sa hibla ng tela, mga halamang ginamit para pahiran ang katawan ni Jesus. Ayon sa Gospel of John chapter 19, dala ni Nicodemus para sa paglilibing. Nakakita rin sila ng pollen mula sa mga halamang tumutubo lang sa Palestine at North Africa. Dahil dito lumitaw ang tanong, kung galing ito sa Jerusalem, paano ito nakarating sa Spain? May tala ang paglalakbay nito noong AD 614. Nang lusubin ng mga Persians ang Jerusalem, mabilis nila itong inilabas at dinala sa Alexandria, Egypt. Doon mula tumawid ito ng Mediterranean papuntang Spain habang iniiwas sa mga sumasalakay na hukbo. Sa huli, ipinagawa ng Haring Alfonso II ang isang ligtas na silid sa Oviedo Cathedral para ingatan ito at higit 1,000 taon na itong nandoon. Ang Shroud of Turin ay puno ng misteryo dahil sa imahe nito. Pero ang Sudarium of Oviedo ay mas nakakaantig dahil ito ay raw, direkta at malinaw na saksi sa dugo at paghihirap ni Jesus bago siya inilibing. Para itong nawawalang piraso ng puzzle. Kapag pinagsama ang dalawang tela, ang Sudarium na sumaksi sa dugo sa Calvary at ang Shroud na sumaksi sa muling pagkabuhay sa tomb, nabubuo ang buong kwento ng Passion at Resurrection. Yung maliit na detalye sa Gospel of John na parang hindi gaanong mahalaga noon, biglang nagkaroon ng napakalalim na kahulugan. May dalawang tela nga na ginamit at dalawang piraso ng ebidensyang 2,000 years matapos mangyari, magkasabay na tumutugon sa siyensya at pananampalataya tungkol sa pagdurusa at muling pagkabuhay ni Jesus ng Nazareth. Number 4. Holy Chalice. Sa Cathedral ng Valencia sa Spain, may isang sinaunang kopa na tinatawag na Holy Chalice. Marami ang naniniwalang ito ang mismong kopa na ginamit ni Jesus sa huling hapunan, ang tunay na tinutukoy bilang Holy Grail. Sa gabing iyon, siya mismo ang humawak sa kopa at nagsabi ng mga salitang naglagay ng bagong tipan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. This cup is the new covenant in my blood. Sinuri ito ng mga archaeologists gamit ang modernong teknolohiya at nakakagulat ang resulta. Ang bato ng kopa ay mula pa sa panahon ng 2nd century BC hanggang 1st century AD, eksaktong panahon ni Jesus. Tugma rin ang estilo at materyales nito sa mga Jewish cup na ginagamit sa Passover noong unang siglo.
Ibig sabihin ang Holy Grail ay hindi katang-isip o pantasya ng Middle Ages. Totoo itong sinaunang kopa, simple at maliit. Eksaktong bagay na maaaring gamitin ng isang karpintero mula sa Nazareth. Ang base at mga dekorasyon nito ay dagdag lang noong Middle Ages, idinugtong para maging mas formal sa mga seremonya. Pero ang mismong bato ng kopa ang mahalaga dahil kung totoo nga ito ang humawak sa mismong dugo ni Kristo. Kaya naging tanong ng marami, paano ito nabuhay hanggang ngayon at paano nakarating sa Spain? Ayon sa tradisyon, dinala ni Apostol Peter ang kopa sa Rome. Doon ito itinago ng mga unang Kristiyano at mga unang papa, palipat-lipat sa bawat henerasyon. Nang magsimula ang matinding pag-uusig ng mga Romano, maraming relic ang sinira pero ang chalice ay pinrotektahan at ibinabaon sa ilalim ng lupa para iligtas. Dumating ang year 258 at habang umiinit ang pag-uusig, ibinigay ito ni Deacon Lawrence sa mga sundalong taga-Spain bago siya ipinatay. Mula Rome, lihim na tinawid ang Mediterranean at dinala sa Hispanya. Mula roon napunta ito sa Huesca, ang bayan ni Lawrence. Nanatili ito roon hanggang dumating ang year 711 nang puso ng Spain ay sinalakay. Kaya itinago ito ng mga Kristiyano ng halos 8 siglo sa mga kuweba ng Pyrenees, sa mga monasteryo at sa mga liblib na lugar. Sa San Juan de la Peña, isang matibay na monasteryo na nakapangalan sa bundok ng Aragon, iningatan ito ng mga monghe ng mahigit 400 years. Nakalibing sa mga bato para hindi makita ng sinuman. Noong 15th century, dinala na ito sa Valencia Cathedral kung saan nanatili itong ligtas hanggang ngayon. Hindi ito basta tsismis, kinilala ito ng mga hari at mga papa. May mga papa pa ng modernong panahon, John Paul II, Benedict XVI at Pope Francis, na nagdaos ng misa gamit ang mismong kopa. 2,000 years na ang lumipas, pero ang chalice ay naroon pa rin, tahimik na saksi sa gabing nagbago ng mundo. At mula rito umusbong ang alamat ng Holy Grail. Noong Middle Ages, kinuha ng mga troubadour at monghe ang kwento ng Cup of the Last Supper at pinalawak ito. Ginawa nila itong mahiwagang bagay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, nagpapagaling ng sugat at naguugnay ng tao diretso sa Diyos. Pero ayon sa alamat, hindi ito basta nakikita ng kahit sino. Tanging ang pinakadalisay, ang puso, ang karapat-dapat makahanap nito. Dito nagsimula ang sikat na kwento ni King Arthur at ng Knights of the Round Table. At dahil lumakas ang alamat, nagsimula ang walang katapusang paghahanap sa Grail. Maraming ekspedisyon ang nilunsad. May mga crusader na namatay sa paghahanap. May mga sikreto at samahang lihim na naniniwalang maaari nitong baguhin ang mundo. At sa gitna ng lahat ng alamat, may isang grupong naging sentro ng hinala, ang Knights Templar. Sila ay warrior monks na nagbabantay sa mga peregrino sa Jerusalem. Ngunit ang headquarters nila ay nakatayo mismo sa lugar kung saan minsan tumayo ang Temple of Solomon. Doon kumalat ang usap-usapan na naghuhukay sila ng palihim sa ilalim ng templo para hanapin ang Ark of the Covenant, ang spear na tumusok kay Jesus, at higit sa lahat ang Holy Grail. Lumaki ang kayamanan at kapangyarihan ng Templars. Dumami ang chismis na natagpuan na nila ang Grail. Pero noong 1312, sinira sila ng King Philip IV of France na nainggit at malalim ang utang sa kanila. Sinunog at pinatay ang maraming miyembro. Bago mamatay ang kanilang leader na si Jacques de Molay, sinabi niyang hindi nakuha ng hari ang kanilang kayamanan dahil itinago na nila ito. Mula noon nagsimula ang misteryo. Saan nila itinago ang Grail? May alamat na nagsasabing 4 na kabalyero ang nakatakas mula sa nasusunog na Montsegur Castle. Bitbit ang isang bagay na mas mahalaga kaysa ginto, ang Grail. May iba namang teoryang dinala ito sa Scotland noong panahon ng kaguluhan at itinago sa Roslin Chapel, isang lugar na puno ng kakaibang ukit at simbolong hindi maintindihan ng mga iskolar hanggang ngayon. Sa sumunod na mga siglo, umikot ang kwento. Mga lihim na samahan, mga hari at maging mga conqueror ang naghahanap dito. Kasama na si Adolf Hitler. Naniwala siyang ang chalice ay may kapangyarihang espiritual na makakapagbigay ng dominasyon. Nagpadala siya ng lihim na grupo sa Montserrat sa Spain, pero wala silang nakita. Habang libu-libong tao ang namatay sa paghahanap ng isang alamat, ang tunay na chalice ay tahimik lang na nakatago sa Valencia. At maging sinema tulad ng Indiana Jones at The Da Vinci Code ay ginawang global phenomenon ang alamat. Pero ang katotohanan ay mas payak kaysa katang-isip. Ang hinahanap ng mundo na gintong kayamanan ay simpleng kopa lamang. Isang batong hinubog ng kamay ng mga Hudyo 2,000 taon na ang nakalipas. Sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kopa mismo,
kundi sa dugo na minsang laman nito at sa mga salitang binitawan ni Jesus na nagpabago sa kasaysayan magpakailanman. Number 5, True Cross. Noong panahon ng mga Romano, ang krus ang pinakakinatatakutang paraan ng pagpatay. Pero para sa mga Kristiyano, ito ang naging simbolo ng kaligtasan. Ayon sa tradisyon, hindi nawala ang mismong kahoy na pinagpakuan kay Jesus. Natagpuan ito makalipas ang mahigit 300 taon ng mismong si Saint Helena, ang ina ni Emperor Constantine, ang babaeng nakahanap din sa tomb ni Jesus. Noong year 326, nagpunta si Helena sa Jerusalem at ipinahukay ang lugar ng Calvary. Doon nila natagpuan ang 3 krus. Hindi nila alam kung alin ang kay Jesus, kaya dinala nila isa-isa ang bawat krus sa katawan ng isang bagong namatay. Ang unang 2, walang nangyari. Pero nang dumikit ang pangatlo, nabuhay ang tao. Kaya walang duda, iyon ang tunay na krus na pinagpakuan kay Jesus. Mula noon, hinati ang krus sa maliliit na piraso at ipinamigay sa iba't ibang lugar. Ang pinakamalaking bahagi ay nanatili sa Jerusalem, habang iba ay dinala sa Rome at Constantinople. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga sliver, kaya nagsimula ang duda ng mga tao. May nagsabi pa na parang kasya ng gumawa ng isang buong barko sa dami ng piraso. Pero nang isagawa ang isang pag-aaral noong 19th century, tinipon nila lahat ng authenticated fragments at lumabas ang nakakagulat na resulta. Kulang pa ang kabuuang dami para makabuo ng isang buong krus. Ibig sabihin, karamihan sa mga kumalat ay replika at kakaunti lang talaga ang tunay na piraso. Ikinukwento rin ng Bible ang paghihirap ni Jesus habang bitbit ang crossbeam o patibulum na tinatayang nasa 50 kilos ang bigat. Pagod, duguan at halos himatayin, pinilit ni Jesus buhatin ito sa makikitid na daan ng Jerusalem papunta sa Golgota. Nang makita ng mga sundalo na hindi na niya kaya, pinilit nilang tulungan siya ni Simon of Cyrene. Habang umiiyak ang mga kababaihan, hinarap sila ni Jesus at sinabi, "Huwag ninyo akong iyakan, iyakan ninyo ang sarili ninyo at ang inyong mga anak." Ang maikling paglalakbay na yon ang naging batayan ng Via Crucis, ang 14 stations na maaring lakarin sa Jerusalem hanggang ngayon. At habang naguhukay si Helena, hindi lang ang krus ang natagpuan niya, may iba pa siyang nadiskubre. Number 6, Nails of the Crucifixion. Ayon sa tradisyon, natagpuan din ni Saint Helena ang mga pako na ginamit sa pagpapako kay Jesus. Mga bakal na pako na tumusok sa kanyang mga kamay at paa sa Golgota. Ayon kay Eusebius ng Caesarea, ibinigay ni Helena ang mga pako kay Emperor Constantine. Mula rito, gumawa sila ng ilang mahalagang relic. Isang pako ang isinama sa korona ng emperador. Isa pa ang ginawang bahagi ng renda ng warhorse niya bilang simbolo ng gabay ng Diyos, at ang natitira na may ipinamahagi sa ilang kilalang simbahan. Hanggang ngayon may ilang pako na iginagalang bilang relic tulad ng nasa Basilica of the Holy Cross sa Rome at sa Cathedral ng Milan. Kaya lang, posible pa bang tunay ang mga pako matapos ang 2,000 taon? Sinuri ito ng mga eksperto at natuklasang gawa ang ilang pako sa Roman iron at ginamitan ng 1st century forging techniques. Hindi nito pinapatunayang iyon mismo ang pako ni Jesus, pero nagpapakitang posible silang mula sa panahong iyon. Mas naging malinaw ang realidad ng crucifixion nang may madiskubreng kalansay sa Jerusalem. Noong 1968, ang taong ito ay ipinako gamit ang isang 7-inch na pako, diretso sa hilbon. Patunay na totoong ginagawa ng mga Romano ang ganitong brutal na paraan ng parusa, gaya ng inilalarawan sa Gospels. Kaya para kay Constantine, hindi ang pako ang naging simbolo ng kamatayan, kundi ng tagumpay at proteksyon mula sa langit. Hanggang ngayon, libo-libong tao ang nagdarasal sa harap ng mga pako bilang paalala ng paghihirap ni Kristo at ng sakripisyong nagbigay ng kaligtasan. Number 7. Crown of Thorns. Ayon sa Gospels, tinirintas ng mga sundalong Romano ang isang korona ng matutulis na tinik at pilit na isinuksok sa ulo ni Jesus habang nilalait siya bilang hari ng mga Hudyo. Hindi nila alam na ang korona ng pangungutya na yon ang magiging simbolo ng tunay niyang pagiging hari magpakailanman. Matapos ang ilang siglo, nawala ang korona sa kasaysayan hanggang dalhin ito ni Saint Helena sa Constantinople. Doon ito iningatan ng mahigit 1,000 taon bilang pinakamahalagang kayamanan ng imperyo. Ngunit noong 13th century, nang malubog sa utang ang emperor ng Byzantium, ibinenta niya ito kay King Louis IX of France. Dinala ito ng hari sa Paris noong 1239 at pinagtayuan niya ng napakagandang kapilya, ang Sainte-Chapelle, para doon lamang ito ingatan. Kapag nakita mo ang korona ngayon, magugulat ka. Hindi ito bilog na puno ng tinik gaya ng nakikita sa mga painting.
Isa itong bilog na habing reeds o damo at noon lamang idinugtong ang tinik. Sa paglipas ng daan-daang taon, halos lahat ng tinik ay kinuha at ipinamahagi bilang relic sa iba't ibang simbahan sa Europa. Ang natira sa Paris ay ang bilog na habing red na mga 8 inches ang lapad at ilang natitirang tinik. Sinuri rin ito ng mga eksperto. Nakita nilang ang material ay mula sa halaman na tumutubo sa Jordan Valley at tinatayang mula pa noong unang siglo, panahon mismo ni Jesus. At kahit ilang beses nang dumaan sa giyera at pagnanakaw, nanatiling buhay ang relic. Nakamalaking pagsubok nito ay noong April 15, 2019 nang masunog ang Notre Dame Cathedral. Habang pinapanood ng buong mundo ang pagguho ng tore, takot ang lahat na baka mawawala ang korona sa apoy. Pero pumasok ang mga bumbero kasama ang chaplain na si Jean-Marc Fournier at isinugal ang kanilang buhay para iligtas ang korona. Sa gitna ng apoy at usok, nabuhat nila ang reliquary at nailabas ng ligtas. Nang makita itong buo kinabukasan, naging simbolo ito ng pag-asa. Ang korona ng pagdurusa ay muling nakaligtas sa apoy, parang paalala ng resureksyon. Habang nire-rebuild ang Notre Dame ngayon, ang korona ay iniingatan muna sa Louvre at ipinapakita lang tuwing Good Friday. Ang dating instrumento ng pangaalipusta ay naging sagradong tanda ng pagmamahal at sakripisyo ni Kristo. At ang bawat tinik na kumalat sa iba't ibang bansa ay nagpapaalala na kahit kumalat ang pagdurusa, mas malakas pa rin ang mensahe ng pag-asa. Number 8, Holy Stairs sa Rome sa tapat ng St. John Lateran. May 28 na marmol na baitang na tinatawag na Holy Stairs. Ayon sa tradisyon, ito mismo ang hagdanan ng praetorium ni Pontius Pilate, ang mismong hagdanang inakyat ni Jesus noong araw ng kanyang paglilitis. Dito siya umakyat na may koronang tinik, duguan ng likod, habang sinasabi ng Bible na Pilate took Jesus and had him flogged. Sa mga baitang na ito unang narinig ang tanong ni Pilate, "What shall I do with Jesus who is called the Christ?" Dito rin pinagtibay ang hatol ng kanyang kamatayan. Kung nasa Jerusalem ang hagdanan, paano ito napunta sa Rome? Katulad ng iba pang relic, dinala ito ni Saint Helena noong 4th century, nang minsan pa niyang makita ang mga lugar ng ministeryo ni Jesus. Naniniwala siyang ito ang mismong hagdanan na dinaanan ng tagapagligtas, kaya ipinadala niya ito sa Rome para ingatan. Mula noon, may ritual ng penance, hindi inaakyat ang hagdan sa paa, kundi sa tuhod habang nagdadasal sa bawat baitang. Hanggang ngayon, libu-libong tao ang gumagawa nito taon-taon. Dahil sa milyon-milyong tuhod na dumaan dito, malalim na ang kinain ng marmol. Sinuri rin ng archaeologists ang hagdanan at lumabas na ang marmol ay mula pa sa 1st century at galing sa mga quarry malapit sa Jerusalem, tugma sa panahon at lugar ni Jesus. Nakapatong ito ngayon sa kahoy para hindi maubos ang bato, pero may maliliit na bintanang salamin kung saan makikita ang maiitim na batik na ayon sa tradisyon ay dugo ni Jesus. Noong 29 unang beses sa 300 taon na inalis ang kahoy, nakita at nahawakan ng mga peregrino ang orihinal na marmol, pati ang mga bakas na sinasabing dugo ng tagapagligtas. May isa pang hindi alam ng marami. Ayon sa lumang kwento, minsang inakyat ni Martin Luther ang Holy Stairs sa kanyang paghahanap ng kapatawaran. Pero habang umaakyat siya sa tuhod, naunawaan niyang hindi ito ang paraan para mahanap ang Diyos. Ang karanasang iyon ang nagpasiklab ng pagdududa na sa huli nagtulak sa Protestant Reformation, isang pagbabago na naghiwalay sa Kristyanismo magpahanggang ngayon. Kaya ang hagdanang minsang naging lugar ng hatol ay naging daan ng pananampalataya para sa libu-libong tao sa loob ng 2,000 taon. Mula sa ordinaryong bato, naging buhay na relic ito, isang tulay pabalik sa mismong sandali ng paghatol kay Jesus. Number 9, Tunic of Trier. Sa lungsod ng Trier sa Germany, iningatan ang isang napakahalagang relic, ang Holy Tunic of Christ, na ayon sa tradisyon ay ang mismong kasuotang suot ni Jesus noong araw ng kanyang pagpapako. May clue ang Bible tungkol dito. Sabi sa Gospel of John, ang tunic ni Jesus ay seamless. Hinabing buo mula taas hanggang ibaba at walang kahit isang tahi. Ang tunic ng Trier ay eksaktong ganoon. Isang sinaunang reddish-brown na wool na hinabing isang piraso, walang pinagdikit, walang tahi. Ayon sa Ebanghelyo, hinubaran si Jesus ng tunic sa Golgotha. Pero imbes na punitin ito para paghatian, nagpasya ang mga sundalo na magpalabunutan kung kanino mapupunta. Nang hindi nila alam na tinutupad nila ang propesiya, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. Paano ito napunta sa Germany? Ayon sa tradisyon, natagpuan ito ni Saint Helena sa Jerusalem.
at dinala niya sa Trier, ang syudad na minsan niyang tinirhan. Mula noon ang Trier Cathedral na ang tahanan ng Tunic. Tuwing inilalabas ito sa publiko, milyon-milyong mananampalataya ang nagsisiksik para masilayan ito. Ginagawa ang Trier na malaking sentro ng pilgrimage. Dahil napakatanda na nito, ilang ulit na itong pinatatag at pinrotektahan kaya hindi madaling magsagawa ng scientific test. Pero nananatili itong isa sa pinakaiginiit na relic sa kasaysayan. Para sa pananampalatayang Kristiyano, ang seamless tunic ay simbolo ng pagkakaisa. Gaya ng damit na hindi napunit, ang simbahan ay tinawag ding manatiling nagkakaisa kay Kristo. Number 10, Lance of Longinus. Noong araw ng pagpapako, dumating ang mga sundalo para tiyaking patay na ang mga nakapako. Binasag nila ang mga binti ng dalawang magnanakaw pero nang makarating sila kay Jesus, nakita nilang patay na siya. Kaya isang sundalo ang tumusok sa tagiliran niya gamit ang sibat at biglang lumabas ang dugo at tubig. Isang detalye na tumutugma sa medical sign ng ruptured heart at fluid sa lungs. Tinawag ng unang Kristiyano ang sundalong iyon na Longinus at siya ang unang hentil na nagdeklara. Truly this was the Son of God. Iniwan niya ang pagiging centurion na ngaral sa Asia Minor at kalaunan ay pinugutan dahil sa pananampalataya. Ilang simbahan ngayon ang may inaangking sibat, isa sa Vatican, isa sa Armenia at ang pinakakilala ang nasa Vienna. Inangkin ito ni Hitler, naniniwalang magbibigay ito ng kapangyarihan pero nabawi ng alay sa mismong araw ng kamatayan niya. Hindi tiyak ng siyensya kung alin ang tunay na sibat pero malinaw ang pinakamahalagang punto. Ang sibat na dapat magpatunay ng kamatayan ni Jesus ay naging ebidensya ng kanyang sakripisyo at ang sugat na yon ang naging simbolo ng pagsilang ng simbahan.